Hello po, no? May nagtanong kasi sa akin na guro tungkol dito sa reading literacy and numerical na program ng DepEd saka itong aral. Kasi ang sabi nila, may mga schools daw na talagang ni-require yung mga teachers na gawing Saturday. Ang sinasabi nila, talaga bang dapat na gawin yung aral tsaka itong reading literacy and numerical, tama ba ako doon? Anong L na gawin ng Saturday. Sa pagkakaunawa ko, ganito dapat ang execution ng DepEd order. Dapat yan yung mga, kasi yung aral, to my understanding, ay kasi ganyan ang ginawa dito sa amin, gagawin yung teaching load ng mga teachers. Ngayon, may statement na rito yung aming division office na dapat yung aral at saka itong yung isang program natin na yung list literacy ba, yung isa, yung and numerical, dapat yan isasama doon sa teaching load ng teacher. Kaya lang may mga guro na nagsasabi na overload na raw sila, Overload na raw sila. Pero dapat last option na yung Saturday. Last option. Kasi tingnan muna kung maraming guro ang underload. Kasi yung mga gurong underload, sila dapat alam niyo yung reading literacy, anybody can teach naman diyan, di ba? Basta alam niya yung skills ng reading. Hindi lang naman to my understanding, hindi lang English, pero priority yung English, and same thing dun sa isang program. So ang ibig sabihin ni Sir Bong, sa pagkakaunawa natin sa DepEd order na yan, ay dapat yan isama sa teaching loads ng mga guro. Ngayon, may mga guro na nagsasabi, hindi ba, na overload daw sila. Kasi ang statement ng division office namin dito, kapag talagang na-determine na kapag binigyan ng aral program yung guro, weekdays to into the weekend. At kung talagang nag-excess doon sa load niya, pwede siyang i-compensate, pwede siyang bayaran ng division office. Pero ang karaniwang binibigay ngayon kung walang available budget ay service credit. So ganon. Kapag nag-claim yung teacher ng compensation dahil sinasabi overload, ang gagawin kasi ng division office, titingnan yung yung class program nyo. Kung talagang lahat ng teachers ay kung maraming guro talaga kung lahat ng guro ay eksaktong load, kasi pag na-determine ng division office na marami sa teachers niyo ang underload, hindi po pwedeng i-compensate yung isang guro na nagki-claim na overload siya. Dapat hindi sa kanya ibibigay doon sa mga underload na teacher. Nagiget ba? So granted na diyan sa school na yan, talagang sabihin, you have the enough load, talagang meron kayo nag-o-observe kayo ng talagang eksaktong load, yung 5+1, 6, gano'n, naintindihan ba sa Sir Bong? O kung talagang meron kayong enough load, di ba? Enough official load, di ba? At kapag dinagdagan kayo ng aral program o itong reading literacy and numerical, ay mag-e-excess kayo, mag-o-overload kayo dahil mag-go-beyond kayo ng 6 hours teaching, magiging 7 hours. Yung excess load, nasa guidelines naman yan, i-compensate yan, babayaran. Kaya lang, kung available yung fund ng division. Pero sabi ng division office namin, kung talagang madedetermine na overload yung teacher, kasi matagal ng DepEd order yan, di ba? May computation dyan ng compensation ng teacher. So kung hindi man available yung fund, ang sabi ng division o ng DepEd,
bibigyan ng service credit. Ano? Yung tanong bakit Saturday, dapat hindi nire-require muna ng Saturday. Last option yan eh. Last option. Ngayon, kung talagang worst comes worst, talaga yung mga teacher, na ibig sabihin na wala na talaga, even mag-extend sila ay hindi po pwede, parang gano'n, nagigit niyo ba ako? At talagang dapat Saturday, dapat tinatanong muna yung mga teachers. Dapat tinatanong yung mga teachers kung gusto nilang mag-Saturday. Kasi hindi po pwedeng mandatory. Although required, dapat tatanungin muna yung mga teachers. Kasi dapat i-consider natin na yung mga teachers natin ay nag-aaral. Di ba? Pag Saturday. Then, may mga family, family matters na inaatinan. Dapat yun ang kinoconsider ng principal. Hindi muna siya dapat nagre-require ng Saturday. Kasi kawawa yung mga teachers natin. Ngayon, pag nag-Saturday yan, matik yan. Na-excess yan. Diba? Matik yan na overload yan. Iko-compensate yan. So, mababurden ngayon yung division office kasi nag-Saturday kayo. Mapipilitan yung division office na magbayad kasi ang Saturday ay excess na ng teachers. Wala na doon sa official time niya. Kaya dapat, para hindi maburden yung division office ng payment, di ba? O compensation sa mga teachers natin ng nagsa-Saturday, dapat ang gawin ng principal, ipasok muna, ipilit muna, tingnan muna yung class program, tingnan yung class program ng lahat ng guro, baka merong underload at dun ibibigay. At magiging regular load yan ng mga guro para hindi na kayo magsa-Saturday classes.